I-call, i-stop nyo lang. Awag yung, ano tawag doon? Nag-stop siya. I-decline nyo yung call. Kasi nasa worship tayo. Call siya. Okay? Ayan. So mga kapatid, tapos o hindi, siguro yung kalahati doon bubuksan natin. Doon na po tayo magsasamba. Nagbabayad tayo tapos hindi natin nagagamit sa pananambahan. Wednesday lang pag prayer meeting. Sayang naman, di ba? So yun po, kaya yun uli. Yung ating kailangan natin sa November 1 ng pambayad doon. So I hope and pray na maging matapat ang bawat isa sa pagbibigay. So sabi ito sa ating teksto, no? Give and it shall be given unto you. Ang kagandahan sa Panginoon, pag nag-utos siya, may balik. Nagets nyo? Give. Pag nagbigay ka, ano sabi ng Bible? And it shall be, in return, be given unto you. Pag nagbigay ka ng panahon sa Diyos, magbibigay din siya, mga kapatid, ng pagkapala sa iyo. Pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, magbibigay din siya ng pagpapala sa iyo. Actually, 4 na keys nga yun. Ano yun? Protection, provision, ano pa yung isa? Promise niya, mga promises niya, 4 yun. Nalimutan ko lang isa. So, mga pangako ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Walang pangako ang Diyos, mga kapatid, na hindi ginawa. Pag nangako ang Diyos, nag-utos ang Diyos, kalakip ng pangako, mga kapatid, laging tinutupad po yan ng Diyos. Ang kaibahan natin sa Diyos, tayo, pag nangako, minsan napapako. Tama? Minsan nadidelay. Pero mga kapatid, when we talk about the blessings of the Lord, His words, His promises, it will always be on time. Very timely, mga kapatid, ang pangako ng Diyos. Minsan nga, hindi mo ini-expect, uunahan ka pa eh. Di ba sabi sa Bible, pag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, ano yung pagpapala? Uunahan ka pa ng pagpapala. Sabi ng Bible, it will run after you. Hahabulin ka, mas mauuna pa sa yung pagpapala, nandun na. Bakit, pastor? Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Okay, pangako ng Diyos sa atin bilang mga katiwala niya, when it comes, mga kapatid, in our finances, in handling our finances, sabi ng Bible, give and it shall be given unto you. Magbigay ka, at yan ibibigay din sa iyo. Okay, ang tanong ito, pastor, kasi dati akala ko, magbigay ka, ibibigay sa iyo. Ano yun? Babagsak sa langit? Iaabot sa iyo ng Panginoon? Basahin natin dito. Sabi dyan, give, and it shall be given unto you, good measure. Isa-isay natin yan mamaya, pressed down, shaken together, and running over, shall God, shall who? Shall men give into your bosom. Ang magbibigay sa'yo, tao rin. Hello? Totoo yun. Galing sa Diyos, padadaanin niya sa tao para makaabot sa'yo ang blessing. Nagets yung mga kapatid, it might be your company. It might be your boss. It might be your friend. It might be anybody else whom the Lord will use now for you to receive that blessing. Mga kapatid, gagamit at gagamit ang Diyos. Sabi ito, for with the same measure that you make withal, it shall be measured to you again. So, 4 na bahagi, mga kapatid, no? 4 na klase ng paano ba tayo magbibigay sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa tamang paraan. Una, sabi diyan, good measure. Hindi ko na i-PowerPoint, pasensya na. Wala na akong time i-PowerPoint pa. Okay, good measure. Pag sinabi natin good measure, mabuting sukat. Tamang sukat. Pastor, anong tinutukoy doon? Okay, areas of giving. Number 1, tithes. Binabalik natin yung 10 bahagi na para sa Diyos. Kung ikaw ay estudyante, sino ba yung pinakamababang allowance natin dito? Magkano ang allowance mo daily? 10 pesos, 20, 30 pesos. Tama ba, ma'am? 30? O 30. Sa 5 days, 30 times 5. Magkano yun? 150. So, bebe, yung tithes ng Panginoon doon, 15 pesos. Gayahin mo si Tita Belinda mo. Elementary siya nagsimula.
Kada allowance, weekly, tinatabi niya. Pagdating ng Sunday, binibigay niya sa simbahan. O kaya sa kanya, naging buhay niya na. Amen? Masaya siya, napakagaang na. Kasi bata pa lang siya, nagsimula siya. Maganda yun sa mga anak natin na nandito, mga young people, ugaliin natin yun. Ang sarap at masaya pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Okay. Kung ikaw naman ay college, syempre malaki-laki na allowance yan, di ba? 10% din. Wala namang pagbabago eh. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, whether sa opisina, sa isang kumpanya, 10% din ang sahod mo. Kung weekly may allowance ka, regular, dapat weekly din ang tithes mo. At tithes, binabalik natin sa Diyos. Kung ikaw ay sumasahod ng weekly rin naman, or sabihin natin, sumasahod ka ng quincenas, or sumasahod ka, let's say, monthly usually yung matagal na sahod, monthly. Pero bihira ang monthly, Usually 15 days, Weekly or 15 days. So, dapat regular din ang pagbabalik natin sa Diyos ng kanyang ikasampung bahagi. Pag sinabi natin ikasampung bahagi, ilang percent? 10%. O, 10%. Okay, tingnan nyo kung may pagkakaiba to, Siya may allowance na 150 pesos per week. Bebe, magkano ang bunso? Magkano ang tithes mo ng Panginoon? Very good. Marunong na siya. O sabihin naman natin, may work si Mrs. 15 pesos siya weekly. May weekly pa ba rito sa atin? Yan, ito weekly to, tama? Weekly ka ba sa work mo? Weekly ka sa work mo sa Sunflower? Yung sahod mo, allowance? Arawan. So, ilagay natin weekly na rin, Okay, kasi kung daily, ganun din naman yan, times mo lang ng 5 or 6, tapos kunin mo yung 10%. Let's say, sabihin natin si Daniel, minimum na allowance niya or sahod niya weekly is, magkano ka inaabot? Pagka 5 days, magkano inaabot yung, yung iyong sahod or allowance? Yung minimum lang. Okay, 400. Sabihin natin 400 weekly. Kasi hindi naman araw-araw nagtatrabaho kasi estudyante. Pag may oras lang. Okay. Kumuha tayo naman ng isang ama, si Mrs. Alam niya ang sahod niya. Pero pwede mo bang ipaalam mo? Sabihin natin sumasahod siya ng 20K sa office. Weekly. Ang 400, magkano ang 10% ko niyan? 40 weekly yun sabihin natin si Mrs. 2K, 20K, monthly naman siya. Weekly kayo, siya monthly. Okay, kung ang weekly times 4, 15 times 4, magkano yun? 60. Kung 400, magkano times nun 40. Times mo ng 4 weeks, 160. So, weekly, para bang monthly si Bebe magbibigay ng 60 pesos monthly. Or kung i-weekly niya, 15-15 kada Sunday. Si Daniel naman, 40 pesos times 4, 160. So, 160 pesos monthly or 40 pesos weekly. Si sa Ali naman, sabihin natin kung 20K siya monthly, magkano yung monthly tithes niya? 2K. Tama? Kung ilalagay niyo ng weekly, 500 every week. Tama? Ang tanong, may pagkakaiba ba silang tatlo? May pagkakaiba ba yung 10% ng bawat isa? Wala. Pastor, laki kay sa alin, 2K. Isang buwan kay Daniel, 160. Kay Bebe, 60 pesos lang. Di mas malaki kay sa alin, pinakamaliit sa kanya. Mga kapatid, hindi tinitingnan doon ng Diyos yung amount. Hello? Kung magkano. Ang tinitingnan doon ng Panginoon, magkano yung tithes mo, yung 10% mo doon. Nakuha niyo mga kapatid? Walang pagkakaiba yun. Kahit sabihin natin si nanay ay milyonarya. Sabihin natin si nanay, how we pray? Hindi natin alam Kalooban ng Diyos, maging matapat lang tayo. Sabihin natin si nanay nilang kumikita ng 1 million monthly. Basta may ganun ba? May kakilala ako. Dating kabataan lang sa Santa Ana sa Metropolitan Bible Baptist Church. Ang pangalan niya si Edwin Tan.
No, ako yung nagsiseminary pa sa Santa Ana, Manila. Ang sahod niya lang yun, monthly Kailan yun? Way back 2004. Ang sahod niya nun, kasi, tama ba? 2004 ang graduate ng seminary, Bible school 2004, no? Ilang taon mo lang ngayon? 21 years ago? 21 years ago, ang sahod niya nun, mga kapatid, ay umabot ng 500,000 monthly. 2004, lumabit ako seminary. Ano siya ng SGB? Consultant, hindi lang yan sa Pilipinas, Asia, kahit sa ibang bansa, accounting firm siya. Alam niyo ba mga kapatid, magkano na sahod niya ngayon? 1 million mahigit monthly. Saan bulsa mo ilalagay yun? Grabe, no? May sumasahod na sa atin ng ganun. Hindi tayo, kumbaga, magkukulang-kulang minsan sa kakapusin, di ba? Mga kapatid, magkano ang 1 million? Sabi mo, monthly, 1 million sumasahod ka. Magkano 10% nun? 100,000. Pastor, ang laki naman nun. Kumpara kay Bebe. Mga kapatid, parehas lang yun. Ang pinag-uusapan doon, 10%. Nagets yung mga kapatid? Yun yung unang hakbang. Yun yung unang stage, mga kapatid, level ng pagbibigay. Good measure. Tamang sukat. 10%. Nakuha mga kapatid, ibinabalik mo sa Diyos ang parte niya. Kasi sa Diyos yun Sabi sa Leviticus 27 verse 30, all the tithes of the land, whether the seed of the land or fruit of the land, kahit yan ay hayop, nanganganak, nagbubungat, iba pa, yung 10% niyan ay sa Diyos. The tithe, all the tithes is the Lord's. Amen? Yan ay pag-aari ng Panginoon. So, pag binabalik natin sa Diyos, hindi tayo nagbibigay pa nun, mga kapatid, yun ay parte niya. Pastor, what if hindi natin binigay yung parte ng Diyos? Mga kapatid, proven ko na yan for 26 years. Kukunin yan sa iyo ng Panginoon sa ibang paraan. O sabi ni Brother Emil, hospital, gamot, sakit. Biglang may nangyari, hindi inaasahan. Alam mo ba kung binigay mo na lang yan, bakit yun nawala? Kinuha ng Diyos yung kanya. Kung yun ay binigay mo na, siguro hindi mangyari ang mga yun. Hello mga kapatid? Totoo po yun, proven yun. Kung hindi mo ibigay sa Diyos, babawin yan sa ibang paraan. Pambira. Sabi ng Bible, di ba? Anong tawag sa atin? Kahit yung mga pari ng Old Testament, di ba, binigay sa kanila yung tithe sa templo. Hindi nila kunin yung 10% doon, hindi nila ibigay, ibulsa nila. Kahit mga saserdote pa sila, magnanakaw din sila. Kahit mga high priest pa sila. Nag-gets yung mga kapatid? So mga kapatid, ibalik natin ang para sa Diyos. Alam ko naman, natuto na kayo. 7 years na tayo bilang misyo. O diba? At dalangin ko patuloy tayong natututo. Amen? So good measure, tamang sukat. Yun yung tithes. Binabalik natin sa Diyos yung para sa Kanya. Sa gobyerno, hindi mo rin pwedeng kunin yung tax, di ba? Kusa yun, matik yun, nakakaltas na sa'yo. Ang kagandahan nga sa tithes, ikaw mismo ang magbibigay, di ba? Sapagkat Pastor, nagtitiwala sa atin ang Diyos. Yung kusa mo, amen? Hindi yung, ano kaya ganun, no? Matik, no? Sa sahod mo. Kung pwede lang sana. Pero tax lang naman gumagawa ng ganun Matik, binabawasan ng gobyerno, di ba? So mga kapatid, sa atin naman, yung lahat ng ating naibibigay, napupunta sa gawain ng Panginoon. Hindi yan para sa bulsa ng pastor. Siguro kakain, may mga gastusin sa simbahan, kailangan natin, lalo pa ngayon, ginagawa yung ating pinagtitipunan. Talaga kailangan natin ng salapi, mga kapatid, para maayos po yun ang lubusan. So tithe, noong unang stage, unang level ng pagbibigay o pagbabalik sa Diyos ng para sa Kanya. Sumunod, press down. Etong press down, shaking together, running over, mga increase na yan. Pag sinabi mong increase, naibalik mo na sa Diyos ang parte niya. Etong tatlong ito, increase na yan. Ibig sabihin, umaangat ka na, nag-level up ka na sa pagbibigay. Hello? Okay pa, so ano ba itong press down? Actually, ang ating pagbibigay dito sa simbahan, 4 lang naman. Nakabase rito. Hindi kagaya ng Old Testament. Isipin mo 10 ang kanilang bukod sa tithe,
May tithe of the tithe pa. Tapos yung kanilang offering, 10. Isipin mo yun, 10 klase. Mga kapatid. At yun yung masaya nilang binibigay. Okay, ito naman mga kapatid, balik tayo dito. Press down, increase. Ibig sabihin, nagle-level up ka na. Ibig sabihin, nagiging ugali mo na ibalik ang Diyos, yung Diyos para sa kanya yung 10%. Ngayon, halimbawa, above the tithe, lumagpas sa tithe, ang binibigay mo na, ang tawag doon mga kapatid, press down o increase giving. Okay, Pastor, ano ba yung mga increase giving natin? Dito sa church sa panahon natin ngayon. Halimbawa, yung missions offering natin, increase yan. Ang missions offering natin, 2. Tumutulong tayo sa local at tumutulong tayo sa missionaries abroad. Yun nga lang, ang sad to say mga kapatid, kapag ang offerings natin napakababa, kumbaga plakda, yung ating pagbibigay ng suporta sa kanila mga kapatid, naaantala din. Nakuha po mga kapatid. Kaya yung increase natin, missions offering, love, faith, mga kapatid, bigay natin yan. Doon yan napupunta. Minsan nga, naawa ko doon sa ating missionary sa Aklan. Pastor, yung 4 kong anak, lahat. Nung nakarang linggo lang Pastor, lahat. Pasensya na, nagpupupo, sumusuka. May ubot sipon. Sabi ko, Diyos ko. Pray ako, Lord, paano kami makakatuwang? Yung giving natin nung nakarang Sunday, mga kapatid, napakababa. May nag-send ng GCash 500. Parang 500 plus, 560 something. Okay, sabi ko Lord, kawawa, ititiisin ko ba yun? Ang bira, pag ako nga, anak ko may karamdaman, aligaga ako sa nakukuha ng pera eh. Eh yung pa'y aklan pa. Sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala. Nawa, kahit paano makatulong tong 500. Silang ko, Pastor, thank you so much po. Hindi mo alam kung wala rin silang pagkain doon eh. Kaya mga kapatid, regular. Kung kayo ay nag-promise sa Panginoon na tumulong sa misyon, minsan pinangako mo sa Diyos na 20 pesos, 50 pesos weekly, 100 pesos weekly para sa missions offering, local and abroad, mga kapatid, regular din natin ibigay yan. Bakit, Pastor? Regular din nilang kailangan yan mga yan. Nakuha niyo po mga kapatid. Meron tayong sa Bicol, si Pastor Jefferson Dalde, isa. John Person Dalde. Sa Aklan, isa. Si Pastor Sean Mark Santiago. Sa Sampaloc, Manila, si Pastor Chris Gamba, 3. Yung sa Mindoro, si Pastor Jun Murillo, nasa ospital nung nakaraan, 4. 4 yung ating tinutulungan sa ngayon, mga kapatid, na local. Gusto ko magdagdag. Pero Pastor, iniisip ko lang, gusto ko magdagdag, pero ibibigay namin. Mga kapatid, so, pansamantala, sige 4, at meron tayong ilan sa local. Etong local, minsan lang natin napapadalahan, hindi rin regular. At least itong 4 na local natin, nabibigyan. Etong missionaries natin sa abroad, ito yung medyo madalang. Kaya mga kapatid, increase offering, missions offering, mga kapatid, no, local, abroad, yun yung ating increase offering. Nakuha niyo po mga kapatid? Ano po bang kasama doon, Pastor? O yung love, yung faith natin, doon din naman kasi napupunta eh. Parehas lang sa mission eh. Local and abroad. Okay, sumunod. So mga kapatid, padala niyo yun. Para consistent din yung ating tulong sa kanila. No, consistent din yung ating tulong sa kanila. Okay, shaken together. Tamang sukat, tithes, press down, yung offerings natin for missions, shaken together. Sayang pala, nag-illustrate ako ng, ng bigas. Sa susunod siguro yun, para makita niyo. Tamang sukat. Hindi mo siniksik yan, isang takal. Tapya, sakto, isang baso, isang takal. Okay, increase, dinagdagan mo. No, talaga namang apaw ng konti. Okay? Mataas ng konti. Yun yung offerings natin for the mission. Shaken together. Nakuha niyo mga kapatid? Shaken together. Paikot, ginagano mo pa. Siksik. Talagang mga kapatid, siksik. Liglig. Nakuha niyo mga kapatid? Liglig siya. Sinisiksik mo na, ginagano mo pa, nililiglig mo pa.
Ano mangyari ng pastor? Bababa yun, di ba? Puno uli, diksik uli, liglig uli. Mga kapatid, ito namang ating tinatawag natin shaking together. Ito po yung ating first fruit tuwing December. Usually, binibigay natin ito mga kapatid, 3rd Sunday ng December. Ever since na tayo po yung nagsimula, kahit ito po yung 1 year pa lang nun mga kapatid, ginawa na po natin yun. Una kami, isa-isa, yung iba sumusunod na. Mga kapatid, alam niyo ba, yung ating upa rito ng 60,000 monthly sa pinanggalingan natin, kasi hindi tayo nagbabayad iba ng upa, malaking tulong ang first fruit. Yung ibang simbahan nagpa-practice niyan, hindi nagpa-practice, we respect them. Tayo naman, sabi sa Bible di ba? Taon-taon, every year, ginagawa natin yan, unang buwan ng taon. O, bago matapos ang taon, mga kapatid, ginagawa natin ang first fruits. Unang bunga, equivalent yan saan, pastor? Sa 1 month salary yan. Matuluyan. Nakuha niyo mga kapatid? Unang ani, halimbawa, sabihin natin mula doon, hanggang doon, si tatay, farmer, puro pinya yan. Unang harvest, sa unang taon, mga kapatid, binibigay ni tatay. Bakit pastor? Meron pa naman siyang ilang buwan na ani pa siya. Nakuha niyo mga kapatid? Pastor, alam niyo ba mga kapatid, kung ganito, aasa lang tayo sa tithes, minsan nga, sa totoo lang, tapos ang ating tithes Nag-gets yung mga kapatid, by experience ko at ng ibang pastor, pag walang ganyang mga Thanksgiving, mga kapatid, pasasalamat sa Diyos, na yearly, ang hirap makapagpatayo ng magandang simbahan. Sa totoo lang, kahit ang dasma, ang hirap. Kung aasahan lang, ako'y preacher ng dasma for 18 years. 18 years, si pastor nagtitiis. Simula nung worker ako. Pero siyempre, bago pa ako naging worker, may parang 7 taon pa o 10 taon nag-mission si pastor. Bago ng organisasyon, grabe yung tiis ni pastor. At kaming mga worker, pag mababa ang giving, kung anong meron dyan. O, di ba? Kung saging lang ang nandyan, nung unang taon ko, bilang worker, saging na saba, 1 linggo, saging na saba. Siguro naman, na kayo, no? Yung tenga nyo, anong tawag doon? May kalyo na. Kasi lagi ko nakakwento taon-taon. Unang worker ako, mga kapatid, allowance ko 1 linggo, 50 pesos. Mas maganda pa allowance mo, Ilang taon ka nun, pastor? 24 years old ako noon. Ang allowance ko sa church, 50 pesos, 1 linggo. Pastor, paano ka nabuhay? Sa biyaya ng Diyos, piso-piso ang isang saging na saba. Di ba, 50 pesos, ilabas ko na yung tithes, 5 pesos. Offering, 5 pesos, 40 na lang. Ang saba, pisong isa. Ilang araw ka kakain? 6 na araw kasi linggo, may pagkain ng kahit paano sa church So, kailangan kong saging sa umaga 2, tanghali 3, sa gabi 2. Ilan yung lahat? 2, 3. 7 saging. Umaga pa lang lalagain ko na yan. Aalmusal ako ng 2, isasawsaw ko sa asukal kasi may 2 pesos na asukal Yung nakalagay sa plastic na pahaba ng ice candy, 2 pesos yun. Kainin ko yung saging na saba 2. Lalagok ako, walang kape-kape, wala nang pambiling kape. Lalagok ako ng 3 basong tubig. Ayos ng almusal, busog na, mabigat ang saging, di ba? Tanghali, 3 saba. Bibili naman ako kasi, di ba? Magkano yun? 30. Sa 6 na araw, meron pa akong 10 pesos. Budget yun mga kapatid, 2 pesos asukal, 5 pesos ang bagoong, may 3 pesos pa akong asin. Sakto, 40 pesos. 3 saging sa tanghali. Saba. Isasawsaw ko naman sa bagoong. Siyempre, para may maiba-iba naman. May ulam-ulam ka na, bagoong naman. O sa hapon, dahil matutulog ka na lang. Sis, thank you. Sa hapon, dahil matutulog ka na lang,
May natira pa akong ilang saging, Pastor? 2. Yun yung gabihan ko na. Ayan. Isasawsaw ko naman sa asin. Inom ng 2 basong tubig. Unti-unti, habang tumatagal mga kapatid, nag-i-increase. Yung 50 pesos, naging 100. Yung 100, naging 150. Yung 150, naging 200. Oo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Nag-i-increase naman. Akala ko dati 50 pesos. Dati samantalang may trabaho ako dati. Nag-resign ako, nag-iwan ako para sumunod sa Panginoon. Tapos heto ngayon, kasi danas ko rin kumita ng pera. 24 na ako eh. Graduate ka ng marine engineering eh. Seaman ka, tapos, diba? Pero mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya ranas ko yung hirap ni Pastor Angel. Pag wala, talagang tiis din kami. Pag meron, biyaya ng Panginoon, okay na yan. Pag wala, talagang tiis din. Mga kapatid, pag walang first fruits, ang hirap. Kung paano ipatayo, pagpunta kayo ng Dasma, kaganda na ngayon, di ba? Fully aircon. Parang 400 square meter, naka-aircon. Pagpasok mo pa lang, ang ganda na. Ang sarap doon, para kang nasa mo sa lamig. Yung parang kagaya nung kapatid ni Pastor na maganda rin ang building, yung sisabilin ka sa Quezon City. Mga kapatid, nagtiis. Nagbibigay ang mga kapatiran. Bakit, Pastor? Kasi mahal natin ang Diyos eh. First fruit yun, mga kapatid. 1 month salary yun. Pero ako bilang pastor, mga kapatid, by faith lang talaga. Sinubukan ko yun, 2 months na allowance. Order pa ako sa simbahan, 2 months. Kada allowance, yung kalahati, tinatabi ko na yan. Masarap pag naging ugali mo yun, mga kapatid. Masarap. Masaya sa puso. Okay. Yun yung pangatlo, shaking together. Pangatlong stage ng ating level of giving. Pang-apat, ito yung tinatawag nating running over. Sinukat. Tama? Tapos, press down. Ginanon. Shaking together, tapos ginanon pa. Yun yung ating, yung shaking together. Running over, nadikdik na, nasiksik pa mga kapatid, umaapaw.